to sa ating mga patutuo, testimony sa Diyos. At marami tayong natutunan kay Sister Nelia sa kanyang mga experience. Kaya totoo yan dahil tayo dapat ay magtiwala sa Diyos at hindi tayo maging matagumpay kung wala ang Diyos sa buhay natin. Kaya importante na tayo po ay naniniwala, nagtitiwala at hindi sa ating sariling kakayahan kundi sa magagawa ng Diyos sa buhay natin, brothers and sisters. At sa araw nito mga kapatid ay muli tayo po ibinigyan ng Diyos ng pagkakataon o pribileyo. Kaya malaking bagay po ito mga kapatid dahil yung bagyo ay hindi dumating ng mas maaga. Kaya ito pa rin ay gawa ng Diyos at hindi niya itinaon sa ganitong oras sa umaga at hindi nahadlangan po yung ating gawain. Kaya mamayang gabi pa siya darating. Kaya malaking bagay ito mga kapatid na siyang ipinakita sa atin ng Diyos upang tayo po ay makapagpasalamat, makapagpuri sa dakilang mailalang na ating buhay. Maganda yung ating kinanta ngayon. Sabi niya, bakit ka hihiling doon sa bituin? Samantalang nandyan naman ang Diyos na siyang gumawa ng lahat ng mga bagay. Kaya salamat po sa ating mga testimony at sa ating mga experience sa Panginoon. Kaya malaking bagay po yung ipinakita sa atin ng mga bagay-bagay na kung saan ay magbibigay sa atin ng katuruan, leksyon, paalala, na kung saan ay isa sa mga gawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya bago ang lahat mga kapatid ay palakan mo natin ng Panginoon at samandali tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos na lumalang ng mga langit at ng lupa, muli po kaming nakipag-ugnay sa iyo at nagpapasalamat dahil alam namin, O Diyos, na Ikaw ang may kontrol ng lahat ng mga bagay. Sa iyo kami, O Diyos, ay tumitingin, O Panginoon, na kung saan ay kami po ay patuloy na lalapit sa iyo at patuloy na magpapasalamat dahil alam namin na kami po ay walang magagawa sa aming mga sarili kung ang aming sarili lamang, O Diyos, ang aming pong titingnan. Kaya, O Diyos, umagang ito, Panginoon, salamat po dahil binigyan mo po kami ng ganitong pagkakataon upang, Lord, kami po ay makapagpasalamat sa iyo at makapag-aral ng iyong mga salita. At now, Lord, ang mga salitang ito na aming pong tatalakayin ay magsisilbing kalakasan sa amin at kaunawaan at revelation upang, Lord, sa mga hinaharap ng mga panahon na aming pong inaabangan, O Diyos, ay, Lord, maging maliwanag nawa sa aming harapan, O Panginoon, na ang mga bagay na ito na nag-come to pass ay nakikita namin ang katotohanan ng iyong salita. Kaya now, Lord, Ikaw na, O Diyos, ang patuloy mag-anoint sa bawat isa sa amin sa oras na ito, Diyos, maging sa mga nanonood ng live streaming. Lord, Ikaw rin po ang patuloy na magbigay sa kanila ng desire sa kanilang mga puso upang patuloy na pakinggan ang iyong salita. And also, Lord, ang iyong abang lingkod na iyong gagamitin sa sandaling ito. Lord, sa iyo ko po kinukumit ang oras na ito, Panginoon, at gamitin mo po lamang ang iyong abang lingkod upang, Lord, gamitin mo pong bilang instrumento upang, Lord, salitain ang mga bagay na nais marinig ng iyong mga anak sa oras na ito, O Diyos. Ilagay mo lamang ako sa iyong likuran, O Diyos, at ikaw pong magsalita sa aming harapan, O Panginoon, upang iyong salita, O Diyos, ay may pahayag ayon sa iyong kalooban. At Lord, naway, O Diyos, bigyan mo po ng kapangyarihan ang iyong mga salita na may pahayag ngayon, O Panginoon, upang, Lord, ang bawat makarinig nito, O Diyos, ay makita nila at matalastas na Ikaw ang Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. Kaya, O Lord, sa oras na ito, ikinukumit namin, O Lord, ang oras na ito na aming pagsilbi sa iyo, pag-aaral ang iyong salita. Salamat po sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Palakpan mo natin ang Panginoon. Nung nakaraang linggo, mga kapatid, ay natalakay natin ang 7 reformers na ginamit ng Diyos sa bawat panahon. At malaki po yung kanila pong ginawa sa atin kalagitnaan. Dahil nga, ang original na salita ng Diyos ay natakpan po ng panibagong doktrina. Ngunit salamat na lang dahil ginamit ng Diyos
ang mga reformers noong 1500 upang sa ganoon ay balik, i-restore ang salita na kung saan ay nabulok sa puso ng mga taong nanampalataya sa ating Panginoon. Kaya napakalaking bagay ang mga bagay na yon kung saan ay ipinahayag ni Martin Luther yung the justification by faith, and also kay John Calvin yung eternal security, kay John Knox yung predestination, kay John Wesley ang sanctification, at kay Charles Parham ang baptism in the Holy Ghost, and also kay Frank E. Ward ang baptism in Jesus' name, at yung panghuli kay William Branham ay inirestore niya ang the revelation of one God, na kung saan ang lahat ng yan ay dapat ay paniwalaan sana ng mga denominational people. Ngunit ang nangyari po ay nagkulong sila sa kanya-kanyang mga organization, sa kanilang doktrina, mga kapatid. At ayaw nilang maniwala sa doktrina ni Wesley, sa doktrina ni John Calvin, at sa doktrina ni William Branham, doktrina ni Frank E. Ward, ay hindi po sila nagkasundo-sundo. Ngunit para sa atin, mga kapatid, ang anim na doktrina na yan na ipinahayag ng mga bawat mga ginamit ng mga reformers ay dapat nating paniwalaan lahat. Dahil yan po ang kabuuan ng 7 doktrina na dapat nating pahawakan upang tayo po ay makapaghanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya yung title natin ay What Will Happen After the Rapture? Ano po ang pwedeng mangyari pagkatapos ng rapture? Kaya bago po mangyari yan ay narito po yung ating pong mga inahanda na turo upang sa ganun ay hindi po tayo magiging parang wala pong kaalam-alam sa pwedeng mangyari sa sunod na mga pagkakataon. Kaya yung 7 binanggit natin noon na nakaraan na pag-aaral ay nagtuturo na dapat tanggapin ang 7 doktrina ng Diyos para maging handa o nakahanda sa pagsulubong sa anak ng Diyos. Kaya napaka-importante, mga kapatid, yung ating pong napag-alaman ng nakaraang Sunday, at hindi dapat natin ito baliwalain dahil ito po ay napaka-importante, mga kapatid, na dapat nating panghawakan upang sa ganoon tayo po ay makasali at hindi maiwan sa ipinangako na pagbabalik ng ating Panginoon sa kanyang mystical coming, brothers and sisters. Kaya dito po sa ating pag-aaral, bakit inuulit natin ito, ay ano po ang importansya ng mga bagay-bagay na ito. Dahil ito po naman ay foundation ng mga apostol na dapat nating sundan. Para ano? To gain everlasting life. Because it is the righteousness of our faith in Jesus. So, yung righteousness of our faith ay hindi po para tayo po ay gagawa ng mabuti, kundi ang ating pong righteousness sa mata ng Diyos ay yung tama na pagkilala sa ating Panginoon na sinugo ng Diyos. Yan po yung ating pong righteousness. Yan po yung ating katuwiran. Naging matuwid tayo sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Tayo po ay pumasok sa grasya. At doon sa grasya na yan, mga kapatid, ay malaki pong bagay ang ginawa ng ating Panginoon doon sa krus. Kaya yung event na ito sa rapture is one time lamang, mga kapatid. Isang bisis lang at hindi na ba pwedeng ulit-ulitin. One time lang. Dahil ang kasunod dito is pagsisisi. Ang kasunod nito ay commotion. Ang sunod nito ay yung marami pong katanungan sa isang naiwan sa panahong iyan, mga kapatid. Mapansin natin na ang mga dilubyo sa ngayon, sa ano nangyayari, ay yan po yung patutuo ng Diyos na pwedeng mangyari o pwedeng gawin ng Diyos ang mga dilubyo na yan. Upang sa ganun yun po ay panawagan sa mga taong hindi nanampalataya. Mayroong nga isang propeta na sabi niya, ang Pilipinas daw ay magkakaroon ng tinatawag na dilubyo. Dahil nga,
maraming mga Kristiyano sa Pilipinas ay sumasamba pa rin hanggang ngayon sa mga mga idol na yan, sa mali na mga Diyos. So dahil doon ay darating ang marami daw na mga iba-ibang mga delubyo, tulad ng napansin natin dyan sa panahon sa nangyari doon sa Cebu, na parang tinakpan ng maraming bato yung lugar na yan, mga kapatid. Bakit nangyari yan? Dahil nga sa kagawan din ng tao, sa kasakiman ng tao, ay dahil ang bundok na yan ay kinalbo nila. Wala nang mga punong kahoy, kaya ang pumasok na doon sa kanilang lugar ay maraming mga malalaking mga bato, mga kapatid. Kaya patotoo na ang tao mismo yung gumagawa ng pwedeng delubyo sa mga kanyang community, mga kapatid. Kaya ang mga iyan ay isang patotoo na galit ng Diyos, upang sa ganoon ay makita ng mga tao na ang Diyos ay mayroon pong magagawa, mayroon pong siyang maipapakita, tulad nangyari dun sa panahon ni Noah, na sabi niya dun sa mga tao doon ay hihanda ninyo ang inyong mga sarili, at inutusan si Noah na gumawa ng arka. Pero anong nangyari? Wala pong naniniwala, hindi sila naniniwala. Tulad yan taga Cebu, mayroong mga naniwala sa warning, pero mayroon pa rin na matigas ang ulo. Kaya saka na lang sila nagsisi pag mayroon na talagang delubyong darating. So ito'y warning sa atin, mga kapatid. At sabi nga ni Apostol John sa Revelation chapter 3 verse 2, ay ganito po ang kanyang warning para sa atin. Revelation chapter 3 verse 2, Magbantay ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira, na malapit ng mamamatay, sapagkat wala akong nasupungang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. So ano ang mensahe rito, mga kapatid? Sabi niya, magbantay po tayo. Be watchful and strengthen the things which remain. Palakasin mo ang mga bagay na mayroon pang natitira sa buhay mo, na pwede mo pang itawag sa Diyos. Sabi niya, pagtibayin mo ang mga bagay na ito, yung iyong sarili na malapit ng mamatay. Ibig sabihin, nakita ng Diyos na minsan yung ating panampalatay ay dumarating sa punto na nanghihina, nang lulupaypay. Kaya minsan ay dumarating sa atin yung mga pagsubok, upang sa ganun ay tayo po ay magising. Sa minsan tayo po ay naidlip sa ating panampalataya. Minsan naiidlip din tayo sa ating panampalataya, di ba? So pag naiidlip ka, ay nakakaligtaan mo na mayroon palang Diyos na dapat mong tawagan, mga kapatid. Sabi niya rito, warning niya rito, magbantay ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira, mayroon pang naiwan, which remain, na malapit ng mamatay. Sapagkat sabi niya, ito isulat sa mga Kristiyano ito sa noong panahon na kung saan ay nakipagsabuatan sila sa gawain ni Jezebel, mga kapatid. Kaya ito po ay isang sinulat ni John kung saan ay warning para sa kanila, ngunit ito rin po ay applicable sa atin. Pwede rin ito na pwedeng mangyari din sa atin, dahil dumarating minsan yung lakas ng ating kaugnayan sa Diyos ay minsan ay nanglulupaypay, nanghihina. At ang sabi niya rito, mayroon pang natitira na panahon para sa atin. Yung panahon ito na natitira bago pumasok yung tinatawag na ating pong inaabangan na mangyayari doon sa bansang Israel, brothers and sisters, ay mayroon pa tayong natitira. At ang mensahe dito ay palakasin po natin ang panahong iyan na natitira sa buhay natin, upang sa ganun ay hindi tayo makapasok doon sa sinasabi na pagsisisi sa ating buhay. Kaya kung meron man, mga kapatid, the things that are still remain in us
that are ready to die, ay umpisahan na natin ito po ay palakasin at ating pong bigyan ito ng lakas sa ating kaugnayan sa Diyos. Ano ang ibig sabihin nito? Yung ating mga karakter minsan ay naiiba, yung ating panampalataya nanghihina, yung ating love natin sa Panginoon nung una ng ating tinanggap ay medyo unti-unti nang lalamig. Kaya ito yung panahon na Laodicea age, na kung saan ay panahon ng taglamig. Kaya pag panahon ng taglamig, talagang ayaw mong gumalaw, di ba? Nakakatamad gumalaw. Pero pag igalaw mo pala, ay doon po lalabas yung iyo pong lakas. Pag talagang pilitin mo ang iyong sarili ay talagang maniwala sa Diyos, magtiwala sa Diyos. Hindi magtiwala sa sarili mong kakayahan, kundi magtiwala doon sa kaya niyang gawin ang lahat ng mga bagay na hindi mo magawa. Kaya advice ng Apostol Pablo ay sinulat niya rito sa Ephesians chapter 3 verse 17. Ay ganito po yung kanyang sinulat, na ito po yung malaking bagay po na maidudulot sa atin, brothers and sisters. Ito po yung paghahanda sa ating puso. Sabi niya rito, Ephesians chapter 3 verse 17, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded in love. So, napakaganda ito, sinulat ni Apostol Pablo sa taga-Ephesians, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamagitan ng panampalataya. So, kung mayroon tayong matatag na panampalataya, ay walang rason na hindi po mananahan ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Di ba, mga kapatid? Upang kayo, sabi niya, ay mag-uugat at magtumibay sa pag-ibig. So habang tayo po ay nananampalataya sa Diyos, habang tayo po ay malapit sa ang ating puso sa ating Diyos, ay ito po ay mag-uugat at titibay para bang isang tanim na kung wala po itong fertilizer na may ilalagay, ang kanyang mga ugat po ay hindi po titibay, mga kapatid. Ngunit po kung ito po inaalagaan mo ng fertilizer, ay lalo itong tataba dahil umuugat yung kanyang ugat sa lupa, mga kapatid. Ganon din sa ating kaugnayan sa Diyos. Habang tayo po'y lumalapit, habang tayo tumatawag, at alam natin na wala tayong magagawa, inaamin natin sa buhay natin na wala po tayong magagawa, ay lalo pong uugat po yung ating relasyon sa Diyos, brothers and sisters. Yan po ang napakagandang uugalayin natin ang ating paglapit sa Diyos araw-araw. Kaya habang tumatagal, sana ay nag-ugat ng mabuti ang relasyon natin sa Diyos. Di ba? Hindi na habang tumatagal napuputol yung mga sanga-sanga ng ugat na yan ng ating relasyon sa Diyos. At baliktad yon. So habang saan ang pinapakain tayo ng fertilizer o salita ng Diyos, ay lalo pong uugat, tumatagal, lumalakas, at lalo tayong madikit ang ating relasyon sa Panginoon. Dahil kung ang ating susundin lamang yung ating damdamin, mga kapatid, ay paano uugat ang ating relasyon sa Panginoon? Dahil ang ating damdamin, mga kapatid, ay marupok ang ating damdamin. Madali pong magbigay ng rason. Marami po tayong rason. Marami po tayong alam ng mga opinyon. Pero kung ang opinyon ng Diyos ang ating pong bibigyan ng pansin, at doon tayo sa sandig, doon tayo uupo sa kanya pong salita ng Diyos, mga kapatid, ay sigurado ako na lalakas po ang ating panampalataya. Kahit anuman mangyari, anumang dumating na mga delubyo sa mundong ito, mga kapatid, ay makikita natin na tayo po ay talagang lalakas at lalakas. Kaya kung may mga karamdaman man, kahit malayo ka at ipanalangin mo yung may karamdaman, ay hindi po hadlang yung agwat o distansya. Kaya tama yung patutuo ni Sister Nelia, hindi po hadlang yung layo at agwat, dahil ang Diyos ay walang imposible sa Kanya. Basta ang tumatawag sa Kanya ay mayroon pong tawag dito, mayroon pong panampalataya sa Kanyang puso. Mayroon pong umuugat, mayroong pag-asa na nakaugat sa Panginoon ang Kanya pong isip at puso, mga kapatid. Upang lalo maintindihan natin, kung tayo po ay nag-ugat, lalo po natin maintindihan ang pag-ibig ng Diyos. Diba?
o pag-ibig ni Kristo. Dahil malalim po yung pag-ibig ni Kristo sa buhay natin. Kaya natin po inuulit-ulit ito dahil alam natin na darating ang panahon. Kaya yung question dito, what will happen after the rapture? Kaya ito po sasagutin natin ang mga bagay na ito. Ano ba ang pwedeng mangyari doon pagkatapos ng rapture? Kaya ito po yung kanya pong mga remedyo o remedy. Kaya nga sabi nga doktor ay prevention pala. Yan. So prevention ito. Yung ating pong inaaral nito ay prevention. Bago ka mapunta doon sa ating pong titulo ito, what will happen after the rapture? Pagsisisi ang pwedeng mangyari doon. Kaya bago ka darating doon ay meron mo ng prevention. Ganyan kakabuti ang Diyos, ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Mayroon siyang pagkain, mayroon siyang vitamins na pwede nating i-take in para sa ganun ay meron tayong tinatawag na protection, brothers and sisters. Diba? So sa nakaraan natin tinalakay mga kapatid ay natalakay natin yung dalawang propeta. At dito po sa ating babasahin sa Revelation chapter 11 verse 6 ay babasahin natin ang description ng dalawang ito at ang mga senaryong pwedeng mangyari sa loob ng 3 taon at kalahati. So, ang dalawang propetang ito mga kapatid ay papasok sila pagkatapos ng rapture na ating pong inaabangan. Kaya, chapter 11 pala, verse 6 ng Revelation. Ang mga ito ay may kapangyarihan magsara ng langit. Ito po yung description ng dalawang propeta. Upang huwag umulan sa loob ng mga araw ng kanilang hula. Ibig sabihin, sa loob ng 3 taon at kalahati, doon sa Israel ay walang ulan. So, tingnan mo 3 taon at kalahating walang ulan. At may kapangyarihan sila sa mga tubig na mapaging dugo. So may power sila na pwedeng gawing dugo yung tubig. At mapahirapan ang lupa sa bawat salot sa tuwing kanilang nasain. Sa tuwing gusto nilang gawin ay pwedeng pahirapan ang lupa. Ibig sabihin, lahat na tatanim nila siguro doon ay hindi tutubo. Kapatid, yun ang pahirap sa lupa. Hindi pahirap sa tao. Kundi lupa muna yung pinahirapan upang ang tao po ay masama rin ng pahirapan, brothers and sisters. Ngayon, yung dalawang propetang ito ay ano po ang mukha na makikita natin sa dalawang ito pag sila po'y lumabas sa eksena, pagpasok ng first 3.5, pagkatapos na pinirmahan ng man of perdition, yung kubinante ng 7 taong kubinante, ay ito yung dalawang propetang ito ay lalabas at magpakita. Maari siguro nandiyan na sila ngayon sa Israel. Kaya iba-ibang mga haka-haka ang ating pong mapapanood sa YouTube na kung saan sabi nila nandiyan na raw ang propeta. Pero ayon dito sa description sa Bible, ang propeta, ang mukha, ang description na makikita natin sa dalawang ito ay ito po ang sinasabi ng Biblia. Minsan kasi ay sobra-sobra po yung mga sinasabi nila. Hindi nila kasi nakatutok kung ano po yung sinasabi ng plano ng Diyos, ang blueprint ng Diyos. Verse 13 ng Revelation 11. Verse 3 pala. Revelation 11 verse 3. At may ipinagkaloob ako sa aking 2 saksi, at sila ay magsipanghulang 1,260 araw. Ibig sabihin, 1,260 days na nararamtan ng magagaspang na kayo. So, ang suot pala nila ay sako. Ibig sabihin, ang itsura nila ay mahirap ang kanilang itsura, mga kapatid. In other words, pulubi ang itsura ng dalawang ito. Kaya mali yung sinasabi ng mga YouTubers na mayroong lumabas na raw na 2 propeta na nakatayo na doon sa Israel. Hindi makikilala ito, yung dalawang ito. Makikilala ito sila kung sila na po'y magsimulang magsigaw ng kanila pong misyon. At sa puntong ito, sinabihan nila
ang apat na anghel na huwag munang pakawalan ang apat na aspeto ng kapahamakan sa lupa. So ano to po yung apat na hangin na sabi niya, huwag nyo munang pakawalan yung apat na hangin. Yung apat na hangin, mga kapatid, ay tumutukoy sa political, economic, religious, and military. So apat yan na aspeto o hangin. Pag sinabing hangin is ito po ay dilubyo sa buong mundo. Pag sinabing political ay control ang mundo natin dahil meron pong isang tao na magko-control. Ito yung, kung alam ninyo yung Committee of 300, ang kanila pong plano ay magkaroon ng one world government, magkaroon ng one monetary system. Yan po yung kanilang plano. Kaya ito ay tumutukoy sa political aspects. Ang sinasabi naman ng economic ay ibang sinasabi doon sa Revelation na hindi ka pwedeng magbinta, hindi ka pwedeng bumili, kaya kontrolado ng gobyerno yung economic natin. Yung religious naman ay one religion ang kanila pong gagawin. At yung military ay hawak ito ng Committee of 300, mga kapatid. So ito yung apat na ito, sabi ng dalawang propeta, huwag niyo munang pakawalan yan. Bakit? Ang tanong. So tuloy tayo sa Revelation. Ganyan ang gusto para maintindihan natin. No? At nakita ko ang ibang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. So mayroong nakita na anghel, ibang anghel. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat. So ito yung tinutukoy ko kanina. Na sabi niya, huwag mo munang pakawalan ang apat na anghel na may hawak ng apat na hangin. So yung apat na hangin ay alam natin na ito po yung pagkontrol ng buong mundo. Na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang alipin ng ating Diyos. So sabi niya, huwag niyo munang pakawalan hanggang sa hindi namin mabigyan ng tatak yung 144,000 na alipin ng ating Diyos. So maliwanag, mga kapatid, na itong dalawang propeta ay nagsabi doon sa apat na anghel na may hawak ng apat na hangin, huwag niyo muna yang pakawalan hanggang hindi namin magawa ang aming trabaho para tatakan o ibahagi ang everlasting gospel, brothers and sisters. At narinig ko ang mga bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat anggan ng mga anak ni Israel. So ibig sabihin, purong Hudyo ang natatakan, mga kapatid. Kaya sa pagpasok ng first 3.5 ay mayroon po hudyak po na mayroong utos o mayroong warning yung dalawang propeta sa apat na anghel na may hawak ng apat na hangin. So mapansin mo, pag nagsulat yung Revelation ay mahirap intindihin. So kaya lang mayroon tayong background dito para maintindihan natin kung ano po ang sinasabi nito doon sa apat na anghel na may hawak na apat na hangin. Alam natin na ang hangin ay dilubyo. Malaki po ang kanya pong magagawa na dilubyo sa buong mundo. Ngunit ito ay tumutukoy sa literal na pangyayari na walang iba kundi yung apat na sinabi ko kanina na political, economic, military, and religious aspects, brothers and sisters. At iyon ay mangyayari sa pagpasok ng second 3.5 years. Pag-upo ng man of perdition doon sa kanyang trono. Ang tanong, ano ang kahulugan ng tatak sa noo na itatatak ng dalawang propeta doon sa bansang Israel? Yan ay divine revelation sa kanila. At tingnan natin ang sabi ni Apostol Pablo dito po sa Romans chapter 11 verse 23. So
ibig sabihin yung tatak is divine revelation. Yan po yung kaunawaan. Dahil sa panahong ito sila po ay nakatulog. Hindi nila alam, hindi nila kilala ang kanilang hari na kanila pong hinihintay. Ngunit ayon kay Apostol Pablo dito sa Roma sa chapter 11 verse 23 ay ganito po ang kanyang pagkasabi. At sila naman kung hindi magsisilagi sa di panampalataya, ibig sabihin, yung panampalataya nila ngayon ay Judaism religion. Pero darating ang panahon na hindi sila mananatili dyan sa panampalatayang iyan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, and they also, if they abide not still in unbelief, shall be grafted in, for God is able to graft them in again. So pwede silang ibalik uli, mga kapatid, sa Diyos. Ang revelation na tinanggap nila ay hindi lang para sa kanila, brothers and sisters. Ito rin ay para sa mga foolish virgins na naiwan sa rapture. Kaya merong mga maiwan talaga. Mga, ano sa Tagalog itong foolish? Mga mangmang. Di ba? Pag sinabi niyong taong mangmang ka, di ba? Masasaktan ka, no? Pero sabi ng Bible, mga mangmang pala, yung mga Kristiyano na hindi po nakapasok sa rapture, na maiiwan, mga mangmang ang tawag sa kanila ng Biblia. Hindi ako ang nagsabi na mangmang, kundi ang Biblia mismo ang nagsabi. Kaya yung mga tao o mga Kristiyano na hindi po nakatutok ang kanilang understanding patungkol sa Biblia, ang tawag ng Biblia ay mga mangmang. Kaya marami po, halos 99% na mga Kristiyano sa ating panahon ay mga mangmang, mga kapatid. Sorry sa termino na ginamit dito ng Bible. Pero sabi ng Bible, foolish virgin. Ang sinabi rito sa Matthew chapter 25. Mga mangmang na mga birhin. Pero dapat mong tingnan, birhin. Sila po'y birhin. Sila po'y hindi nakikisaw-saw doon sa gawaing prostitute. Kaya birhin sila. Kaya lang mangmang. Mga kapatid, ito lang ang kaibahan sa kanila. Hindi sila nakisaw-saw. Hindi sila sumali doon sa gawa ng prostitute na babae. Kaya sila po ay mayroon pa rin pagkakataon na maligtas pagdating ng panahon. Na tinatawag ng Bible, yung turo na yun ay the everlasting gospel. Yung itatatak ng 2 propeta sa loob ng 3 taon at kalahati ng kanilang mensahe. Kaya napaka-importante yung trabaho ng 2 propeta na yan, mga kapatid. Upang sa ganon, itong mga Hudyo ay muling maibalik ang kanilang relasyon sa Panginoon. Kaya nga sabi niya, at sila naman kung hindi magsisilagi sa di panampalataya ay mga kakasanib sapagkat makapangyarihan ng Diyos upang sila naman ay isanib muli. See? So, pwede isanib ka uli. Pwede kang ibalik ng Diyos. Walang imposible sa Kanya eh. Kung ikaw talaga ay sobrang makasalanan, ay sobrang itim ng iyong kasalanan, pwedeng gawin yan ng Diyos na paputiin. Dahil kung ikaw lang talaga ay tumanggap sa Kanya, ang importante lang yan ay pagtanggap. Dapat mong tanggapin, mga kapatid, ang plano ng Diyos. Di ba? So doon sa mga reformers, malaki po yung bagay na ginawa nila sa atin. Tayo po ay isa sa mga nag-inherit ng kanilang ginawa. So ang kanila pong pinuhunan doon ay tawag nito yung kanilang pawis at dugo, ang kanilang takot doon sa mga humahabol sa kanila. Kaya grabe yung babaeng yan ang kanyang ginawa sa panahon yan. Mula 1500, brothers and sisters. So maliwanag na yung tatak na yan ay everlasting gospel. Ibig sabihin, yun po yung doktrina o yun po yung mensahe na upang sila po ay mabuksan po ang kanilang understanding. Yun ang mensahe para malaman nila na yung Kristo na hinahantay nila
ay doon lang nila maintindihan na siya pala yung ipinako namin doon sa krus. So Revelation 14 verse 6, at nakita ko ang ibang anghel na lumalipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan. So ito po yung nasulat, tumutukoy sa everlasting gospel, upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika. So hindi lang para sa kanila pala, no? Kundi sa bawat nananahan sa lupa, bawat bansa, maangkan, wika, anumang wika o bayan man. So lahat sila po ay magkakaroon ng tinatawag na grasya na kanila pong mapakinggan ang everlasting gospel, brothers and sisters. Kaya hindi pa rin bias ang Diyos na ang tao ay pababayaan niya. Sabi doon sa predestination na ay nilalaruan lang tayo ng Diyos pala eh. Pero hindi ganon. Dahil mapansin mo rito, upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. So lahat-lahat po ay makikinabang sa grasyang ito, mga kapatid. Kaya ngayon sa atin, tayo ang nakikinabang sa pinakamagandang tawag nito, magandang pagkakataon na ipinangako ng Diyos. Kaya bakit sinabing bride ang tawag sa atin? Dahil tayo po yung pinakamalapit sa puso ng groom, mga kapatid. Bakit tayo ay malapit sa puso ng groom? Dahil tayo lang ang mayroong understanding kung sino siya. Paano naman aasaway ng groom yung bride kung hindi nga siya kilala eh? Di ba? So dapat kilala ng groom ang kanyang magiging bride. Kaya dapat, kung gusto mo na hindi maiwan sa rapture, ay dapat kilala mo ang iyong groom. Walang ibang ating Panginoon. So maraming Kristiyano na hindi nakakilala ng kanyang groom. Kaya hindi siya mapapasali bilang bride of Christ, mga kapatid. Amen? So maliwanag ng everlasting gospel na tinanggap nila ay maibabalita din sa labas ng bansang Israel. Ito yung kagandahan, mga kapatid. Dito ipinapakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig. Dito ipinakita niya na hindi siya bias. Dito ipinakita niya na ang pagmamahal niya, mga kapatid, ay hindi siya namimili. Basta ang tao lang ay magbukas ng kanyang puso. Basta ang tao lang ay hindi maging mayabang sa kanyang buhay, sa kanyang sarili, ay ang Diyos naman ay madali pong tawag nito, madali siyang tingnan po yung ating kahilingan. Di ba, mga kapatid? Kaya bago upo ang man of perdition sa templo, ay nakalabas na ang 144,000 doon sa bansang Israel, mga kapatid. Dahil bakit lalabas ang 144,000 na yan? Bakit nagbigay ng everlasting gospel? Upang iyan po yung tinatawag na revelation, na isa yan sa mga turo doon ng dalawang propeta na alam na ninyo pag umupo yung man of perdition na yan sa kanyang trono, siguradong ipapatay ang lahat na hindi sasamba sa kanya. Tayo ba naman, nasilyuhan na tayo, tapos manatili tayo rito, madadamay ka na mamatay. Kaya sigurado na andun, itong 144,000 na ito ay lalabas sa bansa nila para sila po ay hindi maabot na mahabol ng man of perdition na ito, mga kapatid. Di ba? So ito yung plano. Ang kagandahan dito, once na lumabas itong 144,000 na ito na mga Hudyo, ay marami pong mga elect people ang kanila pong mapupuntahan. Kaya nga sabi nga doon sabi ng iba once na may kumatok sa pintuan ng iyong bahay ay tumihingi ng pagkain, ay pakainin mo yan dahil yan po yung isa sa mga 144,000. Yan ang iyong kaligtasan. Pero hindi alam ng mga taong yan na kanyang kakatukin na sila pala ay napili ng Diyos. Di ba? So kung isa ikaw na naiwanan at mayroong kumatok sa iyong pintuan, yan ang pag-asa mo. Sabi ng iba yung turo natin noon na pag ikaw daw ay nalaman mo na
itong doktrina natin at ikaw ang naiwan sa rapture, wala ka na raw pag-asa. Mali yun. Mayroon pa rin pag-asa. Malay mo, pag ang dalawang propetang ito ay narinig mo ang kanilang mensahe, ibig sabihin hindi ka magpapatatak. So kung hindi ka nagpapatatak at hindi ka nagsamba sa hayop na yan, sa man of perdition na yan, yan ang kaligtasan mo. Di ba? So mali yung sinasabi ng iba na pag nakita mo na raw ngayon ang salita ng Diyos ng katotohanan ito, wala ka na raw pag-asa. Ikaw na raw ay tawag nito ipa. So hindi tayo pwedeng makapag-judge dyan. Dahil ang Diyos lang ang nakakaalam kung ipa ba siya o tunay na binhi siya, mga kapatid. So, nang masilyuhan ang 144,000 mga kapatid ay malaki pong grasya ang kanyang dadalhin sa bawat bahay, bawat bansa, bawat tao na kanilang mapupuntahan mga kapatid ay yun ang kanilang kaligtasan. Nababasa doon sa Matthew 25. Mga kapatid, hindi na natin basahin yan. 25 verse 38 to 40. Basahin na lang natin ng konti para meron tayong basihan. So, sabi nga nito, Matthew 25 verse 38 to 40. Basahin. At kailan ka namin nakitang isang taga ibang bayan at pinutuloy ka, uhubad at pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, dito sa mga elect people ito, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ko sa inyo, yaman inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. So kahit na pinainom mo lang siya ng tubig, ang iyong ginawa na yun ay ginawa mo sa Panginoon. Di ba? Kung gayon sasabihin ko sa verse 41, kung makagayon sasabihin namin niya sa mga nasa kaliwa, magsalayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. So, sabi naman nagtanong naman ito, sapagkat ako'y nagutom at hindi niyo ako pinakain, ako'y nauhaw at hindi niyo ako pinainom. So, dalawa po yung verse at term na ginagamit dito, na sabi rito na kailan ka namin pinuntahan na ikaw nasa bilangguan. Ibig sabihin, yung 144,000 na ito ay meron pong makukulong, meron pong magkaroon ng sakit, at isa sa mga elect people ang dumalaw, isa sa mga elect people ang nagtulong, nagpakain, nag-aruga. So sa ginawa nila yun ay sila po ay isa sa mga elect people na mag-repopulate doon sa millennium. Brothers and sisters, mahirap maintindihan ito ng iba dahil hindi nila alam yung kwento nito. So yan po yung ibig sabihin. So pupunta tayo dito ngayon sa Revelation chapter 11 verse 7 to 12. At pagkatapos nila ang kanilang patutuo, meaning ng mensahe nila para sa 144,000 at foolish virgins, ang hayop na umahon mula sa kalaliman ay babaka sa kanila. Ibig sabihin ay sila po ay hahabulin. Sa madaling salita, tatayo na ang man of perdition at magbibigay ng utos. At pagtatagumpayan sila at sila ay papatayin. So papatayin pagkatapos ng 3.5 years ng kanilang mission. So sa puntong ito, magkakaroon ng celestial effect sa langit, tanda ng pagpatay ng dalawang propeta. So, katulad sa nangyari sa kay Jesus Christ, di ba? Nang siya po ay pinatay, ay mayroon ding tanda na nagdilim ang kalangitan noon, bandang alas 3, bago siya patayin ay nagdilim ang kalangitan. At ganon din sa dalawang propeta na ito, ay mayroong tanda, mga kapatid, o celestial effect doon sa langit. Revelation chapter 8 verse 12 ay ganito po yung epekto ng pag sila'y patayin ng man of perdition. Chapter 8 verse 12, at umihip ang ikaapat na anghel
at nasugatan ang ikatlong bahagi ng araw, at ang ikatlong bahagi ng buwan, at ang ikatlong bahagi ng bituin, upang magdilim ang ikatlong bahagi nila, at upang ang ikatlong bahagi ng maghapon ay huwag lumiwanag, at gayon din naman ang gabi. So yun yung celestial effect ng patayin ng man of perdition, yung dalawang propeta, brothers and sisters. Nakagaya din kay Kristo na siya bago mamatay sa krus ay nagdilim din ang langit, mga kapatid. So pansinin natin, parang pareho, no? Matthew 27 verse 45 and 46, basahin natin. Matthew 27 verse 45, mula nga ng oras ng ika-6 ay nagdilim sa ibabaw ng buong sangkalupaan hanggang sa oras ng ika-9. Ibig sabihin alas 3. At nang malapit na ang oras ng ika-9 ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na nagsasabi, Ili, Ili, lama sabachthani. Sa makatuwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So ito yung questionable na mga sinabi ni Jesus Christ. Ito po yung nagiging controversial. Kung Diyos nga si Kristo, bakit meron siyang ibang tinatawag pa na Diyos? Siya na nga yung Diyos . Di ba? Yan yung controversial na sabi niya, bakit mo ako pinabayaan? Bakit sinabi ni Jesus Christ na siya ay parang pinabayaan? Dahil naramdaman niya sa oras na yon, dahil tinanggap na nga niya yung kasalanan natin, ay nagkaroon siya ng tinatawag na literal na pag-iisip. Yung karnal na kaisipan ay nagkaroon siya ng karnal na kaisipan. Kaya pag ang isang tao na karnal ang kaisipan, ay masasabi niya, ay hindi yata ako pinapansin ng Diyos na ngayon. Hindi ako tinutulugan ng Diyos. Ganon din ang sinabi ng Panginoon. Dahil nanana sa kanya yung karnal na kaisipan. Yung Espiritu ng Diyos ay parang nawala na sa kanya. Ngunit ang totoo ay hindi nawala, nandun lang. Ibig sabihin, nanahimik lang doon sa kanyang loob. At ang karnal na kaisipan niya ay yun po yung lumabas sa kanyang mga bibig. Verse 50, at muling sumigaw si Jesus ng malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. Yun. Kaya lumabas yung ghost na kung saan mayroong holy na espiritu meron sa kanya. Kaya tawag doon sa kanya ay Holy Ghost. So balik tayo sa dalawang propeta, mga kapatid. At ang kanilang mga bangkay ay nasa lansangan sa malaking bayan. Ibig sabihin, marami pong mga newscasters, marami pong mga YouTubers na mag-video doon. Ang kanilang bangkay ay nasa lansangan, pinabayaan lang, nandun sa lansangan ng bayan, na ayon sa Espiritu ay tinatawag na Sodoma at Ehipto, na doon din naman ipinako sa krus ang Panginoon nila. Ibig sabihin, sumisigaw doon yung dalawang propeta. Maari doon siguro sa Wailing Wall, doon siya sumisigaw, mga kapatid. Kaya marami pong nakakita. Ngunit, sabi rito, at ang mga tao mula sa gitna ng bayan at mga angkan at mga wika at mga bansa ay nanonood sa kanilang mga bangkay ng 3 araw at kalahati. Ibig sabihin, buong mundo nakakita doon sa patay na katawan ng dalawang propeta na nanonood sa kanilang mga bangkay ng 3 araw at kalahati at hindi itutulot ng kanilang mga bangkay ay malibing. So walang nag-anuman lang na sila ipalibing, mga kapatid. At ang nananahan sa ibabaw ng lupa ay nangagagalak. So ibig sabihin, sumaya. Bakit naging masaya ang mga tao? Dahil 3 taon ba naman at kalahati na walang ulan? Sabi na ay yan ay para sa iyo. Dahil ikaw ay nagpropesya na walang ulan sa loob ng 3 taon at kalahati. Kaya galit ang mga tao sa kanya. Tungkol sa kanila, nagagalak tungkol sa kanila at nangangatutuwa. At sila ay nagpapadalahan ng mga kaloob. Ibig sabihin, nagbibigay ng mga regalo
sabagat ang dalawang propetang ito na nagpahirap sa nanganganan sa ibabaw ng lupa ng almost 3.5 years ay wala ng buhay, nakita nila na napatay. Kaya sila ay masaya, mga kapatid. At pagkatapos ng 3 araw at kalahati, ang hininga ng buhay na mula sa Diyos ay pumasok sa kanila. At sila ay nagsitindig at dinatnan ng malaking takot ang nakakita sa kanila. Ibig sabihin, ito po ay nakabroadcast sa buong mundo, brothers and sisters. Di ba? Kitang-kita ito dahil sa ating panahon ngayon ay nakatutok yung kamera doon. At narinig nila ang isang malakas na tinig na nagsasabi sa kanila, umakyat kayo rito. At sila umakyat sa langit sa isang alapaap at pinagmasdan sila ng kanilang mga kaaway. Ibig sabihin, tinitingnan nila na umaakyat. So, tinitingnan pa ng kanyang mga kaaway. So, once na nangyari ito, mga kapatid, ay ito ang katuparan ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 4. Ating basahin. Na sumasalansang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na mga Diyos o sinasamba, ano pat siya ay naupo sa templo ng Diyos, na siya ay nagtatanyag ng kanyang sarili tulad sa Diyos. So ito na yung panahon na siya ay uupo doon sa trono, doon sa third temple na ginawa, mga kapatid, ng mga Hudyo, brothers and sisters. So yun po ang nangyari. So yun yung senaryo na ating pong advance na tinatalakay ngayon. Yan po yung mga mangyayari sa panahon ng yan. So pag umupo ang man of peace na yan, mga kapatid, ay talagang ay papakawalan na ng 4 na anghel ang 4 na hangin. So hanggang dito na lang muna tayo, no? Dahil medyo mahaba yung pag-aaral patungkol doon sa 4 na anghel pag pinakawalan. Kaya dito hanggang muna tayo kung saan ay nakita natin kung paano pinatay ang 2 propeta at nagkaroon ng celestial effect doon sa langit. At ang mga tao ay naging masaya dahil namatay yung 2 propeta dahil sila po ay pinahirapan sa loob ng 3 taon at kalahati. Ngunit ay biglang mayroong tinig na galing sa langit na sabi niya, "Oy, akyat kayo rito." Tapos na ang inyong trabaho. Di ba? So yun po yung nangyari sa loob ng 3 taon at kalahati. Kaya ito po ay mensahe para sa atin, para sa ganon ay ma-realize natin na mahirap ang maiwan sa rapture, brothers and sisters. Kaya ito ay inaaral natin, advanced information para sa atin upang sa pagdating ng panahong ito, mga kapatid, ay hindi natin pwedeng sabihin sa Panginoon, hindi mo kasi sinabi sa amin. Pero ito po ay sinabi na sa atin, kaya wala na tayong rason para sabihin, hindi ko alam, Panginoon. Pero ngayon, alam mo na, ay dito po tayo magsisimulang uugat ang ating relasyon sa Panginoon. Manatili tayong matatag at sabi niya, ang naiwan pa nating mga oras, panahon natin, ay gawin natin, huwag nating sayangin. Dahil ang ating ginagawa na ito ay tayo rin ang makikinabang. Sabi nga ni Sister Nelia. Kaya huwag tayong maghinayang na gawin, trabahuin, at ipagtanggol ang ating panampalataya, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ako. Dakilang